Maganda, matapang at masiyahin. Sa bawat ngiti ni Angelica Panganiban, may nakatagong mga lalaking minsang naging bahagi ng puso niyang paulit-ulit na nasaktan, minahal, iniwan at binalikan ng panahon. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 lalaking na link sa kanya mula sa mga unang pag-ibig, mga bigong relasyon, hanggang sa tunay na lalaking nagpatatag ng mundo niya. Handa ka na ba? Dahil dito walang itinatago. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa-like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Number 1, Carlo Aquino. Ang unang lalaking tunay na nag-iwan ng marka sa puso ni Angelica Panganiban ay si Carlo Aquino. Hindi ito simpleng puppy love o panandaliang kilig. Ito ay relasyon na hinubog ng kabataan, industriya at emosyon. Nag-ugat ang lahat nung GMAC days nila kung saan sabay silang lumaki sa harap ng camera. Doon nagsimula ang pagiging malapit, ang mga lihim ng ngiti at ang unti-unting pagbuo ng isang totoong relasyon. Ilang beses silang naghiwalay at nagkabalikan, patunay na hindi madaling bitawan ang koneksyong minsang naging tahanan ng damdamin. Ngunit habang tumatagal, mas lumilinaw na minsan, kahit gaano kalalim ang pinagsamahan, hindi sapat ang pagmamahal para manatili. Sa huli, pinili nilang mag-move on, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong minsang naging mahalaga sa isa't isa. Para kay Angelica, si Carlo ang paalala na ang unang pag-ibig ay hindi laging panghuli, pero palaging may puwang sa alaala. Number 2, Derek Ramsey. Sumunod sa buhay ni Angelica Panganiban ang isang relasyong hindi inaasahan ng marami, ang kay Derek Ramsey. Isa itong mas mature na yugto, malayo sa teenage kilig at puno ng mas malinaw na intensyon. Nang maging sila, mabilis na pansin ng publiko ang chemistry nila. Pareho ng buo ang personalidad, pareho ng alam ang gusto, at pareho ng may dalang karanasan mula sa mga nakaraang relasyon. Ngunit kasabay ng pagiging public ng kanilang pagsasama ang bigat ng attention at expectation sa mga tao. Sa gitna ng spotlight, unti-unting lumitaw na hindi sapat ang pagiging handa sa pag-ibig kung magkaiba ang direksyong tinatahak. Naghiwalay sila ng tahimik at may respeto, walang bangayan, walang siraan. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay patunay na kahit sa mas mayos at matured na relasyon, minsan kailangan pa ring bumitaw para maprotektahan ang sarili at ang katahimikan ng puso. Number 3, John Lloyd Cruz. Isa sa pinaka-pinag-usapan at pinaka-pinaniwalaang love story ni Angelica Panganiban ay ang relasyon niya kay John Lloyd Cruz. Nagsimula ito sa pagiging magkaibigan at magkatrabaho, hanggang sa unti-unting maging malinaw na may mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Noong naging opisyal ang kanilang relasyon, maraming fans ang naniwalang ito na ang tamang tao para kay Angelica. Pareho silang mature, pareho ang wavelength, at pareho ring dumaan sa maraming personal na laban. Sa loob ng ilang taon, pinili nilang maging pribado, malayo sa ingay ng intriga, at nakatuon sa isa't isa. Ngunit kahit gaano katahimik ang isang relasyon, hindi pa rin ito garantiya ng forever. Dumating ang panahong kinailangan nilang bitawan ng isa't isa upang maghilom at magpatuloy. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagkatalo, kundi tungkol sa pagmamahal na naging totoo kahit hindi nagtagal. Number 4, Greg Homan. Matapos ang mga relasyong puno ng ingay at emosyon, dumating sa buhay ni Angelica Panganiban ang isang yugto na tahimik ngunit matibay ang pagmamahalan nila ni Greg Homan. Hindi siya artista, hindi rin palabas sa publiko ang kanilang kwento, ngunit dito unang nasilayan ng marami ang ibang anyo ni Angelica. Mas payapa, mas buo, at mas sigurado. Sa piling ni Greg, natagpuan niya ang isang relasyon na hindi kailangang ipagtanggol o ipaliwanag sa mundo. Ang pagsilang ng kanilang anak na si Amila ang naging pinakamalinaw na simbolo ng bagong simula, isang pamilyang binuo sa respeto, malasakit at pagiging totoo. Para kay Angelica, si Greg ang patunay na minsan, ang pag-ibig ay hindi kailangang maging dramatic para maging malalim. Minsan dumarating ito ng tahimik pero sapat upang baguhin ang direksyon ng buhay at bigyan ng kahulugan ang lahat ng pinagdaanan. Number 5, JB Magsaysay. Bago pa man maranasan ni Angelica Panganiban ang mga high-profile na relasyon, dumaan muna sa kanyang buhay ang isang mas tahimik at mas personal na kabanata, ang ugnayan niya kay JB Magsaysay. Nangyari ito noong mid-2000s, panahong unti-unti palang hinuhubog ni Angelica ang sarili niya bilang isang leading lady. Hindi ito relasyon na laging nasa headline,
Sa halip, isa itong simpleng koneksyon na nabuo sa gitna ng trabaho, pagkakaibigan at parehong mundo ng showbiz. Ang naging ugnayan nila ay maikli ngunit mahalaga. Dito unang naranasan ni Angelica ang klase ng relasyon na hindi kailangang ipagsigawan ngunit may saysay sa personal na paglago. Hindi man nagtagal, malinaw na ang yugtong ito ay bahagi ng proseso ng kanyang pagkatuto, kung paano magmahal ng hindi nawawala ang sarili, at kung paano tanggapin na may mga relasyong dumaraan lamang upang magturo ng aral. Sa katahimikan ng kabanatang ito, mas nakilala ni Angelica ang sarili niyang pangangailangan at hangganan sa pag-ibig. Number 6, Lucky Son. Sa mahabang listahan ng mga lalaking naiugnay kay Angelica Panganiban, may mga pangalang dumaan ng tahimik pero nag-iwan ng malakas na tanong. Isa na rito si Lucky Son. Hindi ito relasyon na may malinaw na label, hindi rin kwentong inamin sa harap ng kamera. Sa halip, isa itong yugto na biglang lumitaw sa gitna ng social media, sa mga sulyap, sa mga pagkakataong napansin ng mata ng publiko. At kapag ang isang artista tulad ni Angelica ay muling nakikitang masaya, natural na may mga magtatanong, may bago na ba? Walang malinaw na simula, walang malinaw na pagtatapos at doon naging mas intriguing ang lahat. Ang katahimikan mula sa parehong panig ay hindi naglinaw, pagkos ay nagbigay espasyo sa imahinasyon ng mga tao. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa kumpirmadong romansa, kundi tungkol sa kung paanong ang isang sandaling pagiging malaya at payapa ay pwedeng mabigyan ng kahulugang higit pa sa totoo. Isang paalala na sa mundo ng showbiz, minsan ang hindi sinasabi ang siyang pinakamaingay. Number 7, Diderot Ocampo. May mga pangalan sa buhay ni Angelica Panganiban na hindi kailanman naging headline pero nanatiling tanong sa isipan ng publiko. Isa na rito si Diderot Ocampo. Walang opisyal na kumpirmasyon, walang direktang pag-amin, pero sapat ang ilang sandali ng pagiging magkasama upang magsimula ang mga haka-haka. Pareho silang nasa parehong yugto ng career noon, parehong tahimik, parehong may dalang personal na bigat na hindi kailangan ipaliwanag sa camera. Sa mata ng marami, may chemistry, may comfort, may mga pagkakataong parang may sinisimulan pero hindi itinuloy. At minsan, ang mga ganitong kwento ang mas tumatatak dahil wala silang malinaw na wakas. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa isang relasyong nabuo, kundi sa posibilidad na nanatiling posibilidad. Isang paalala na sa mundo ng showbiz, may mga koneksyong hindi kailangang pangalanan para maging totoo sa sandaling iyon. At tulad ng maraming almost sa buhay, tahimik itong lumipas, walang ingay, pero may iniwang tanong. Number 8, Jake Cuenca. May mga koneksyong nabubuo hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa tahimik na pagkakaunawaan. Ganito inilalarawan ng marami ang naging ugnayan ni Angelica Panganiban at Jake Cuenca. Walang opisyal na label, walang kumpirmadong romansa, pero sapat ang ilang sandaling magkasama sila para mapansin ng publiko ang kakaibang timpla ng kanilang presensya. Kapag nagsama sa iisang proyekto o event, may natural na enerhiyang hindi kailangang ipaliwanag, parang 2 taong magka-wavelength, pero piniling manatili sa sariling espasyo. Hindi ito kwento ng paghabol o pag-amin, kundi ng timing na hindi nagtagpo. Sa isang industriya kung saan mabilis lagyan ng kahulugan ng bawat galaw, naging madali para sa fans na magtanong kung may mas malalim bang nangyari. Pero nanatiling tahimik ang 2 panig, walang pagtanggi, walang pagpapatunay. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay tungkol sa isang koneksyong dumaan nang hindi kinakailangang maging pag-ibig. Isang paalala na minsan, may mga taong dumarating hindi para manatili, kundi para ipaalala kung gaano kahalaga ang pagiging komportable sa sariling katahimikan. Number 9, Sanjo Marudo. Sa mata ng publiko, madalas na pagkakamalan ang pagiging malapit bilang simula ng pag-ibig. At ganito nabuo ang mga tanong sa pagitan ni Angelica Panganiban at Sanjo Marudo. Magaan ang samahan, natural ang tawa at malinaw ang comfort kapag magkasama. Mga elementong madaling bigyan ng ibang kahulugan sa mundo ng showbiz. Sa ilang proyekto at off-cam moments, nakita ng fans ang isang koneksyong tila walang pilit. Kaya hindi nang iwasang itanong, may namamagitan ba? Ngunit sa kabila ng ingay na natiling malinaw ang isang bagay, ang ugnayan nila ay nakaugat sa pagkakaibigan. Walang pag-amin, walang pagtatago, at walang yugto ng romansa na kailangang ipagtanggol.
Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay paalala kung gaano kahirap minsan ipaliwanag sa publiko na hindi lahat ng pagiging malapit ay nauuwi sa pag-ibig. May mga taong dumarating bilang kakampi, hindi kasintahan, bilang sandalan, hindi romansa. At sa katahimikan ng ugnayang iyon, pinili nilang panatilihin ang respeto, isang bagay na mas matibay kaysa sa anumang usap-usapan. Number 10, Pocholo Barreto. May mga pangalan na biglang pumapasok sa usapan, hindi dahil sa malalaking eksena, kundi dahil sa mga sandaling tila may kakaibang init. Ganito nabuo ang mga tanong tungkol kina Angelica Panganiban at Pocholo Barreto. Isang tahimik na koneksyon na napansin ng ilan. Mga litrato, mga pagkakataong magkasama, at isang aura ng pagiging komportable na hindi may kakaila. Walang malakas na ingay, pero sapat para mapalingon ang publiko at magtanong kung may namumuong higit pa sa pagkakaibigan. Walang pahayag na nagkumpirma, wala ring malinaw na pagtanggi, kaya nanatili ang kwento sa gitna. Number 11, Sam Milby. Sa tuwing pinag-uusapan ang love life ni Angelica Panganiban, may isang pangalang halos palaging lumilitaw kahit walang malinaw na dahilan. Sam Milby, isang pangalan na matagal ng parte ng showbiz landscape at sa ilang pagkakataon naiugnay kay Angelica dahil sa pagiging magaan ng samahan at mutual respect na hindi kailangang ipakita sa harap ng kamera. Walang eksenang kinumpirma, walang kwentong inamin, pero sapat ang ilang sandaling magkasama upang mabuo ang tanong sa isipan ng publiko. Hindi ito kwento ng romansa na ipinaglaban o itinago, kundi ng isang koneksyong paulit-ulit na binabalikan ng mga tao kahit walang bagong ebidensya. At minsan, ganun talaga. May mga pangalan na nananatili sa usapan dahil pareho silang kilala, pareho silang single sa mata ng publiko sa isang panahon, at pareho silang may presensyang madaling ipares sa imahinasyon. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa kung paanong ang katahimikan at pagiging magalang ay pwedeng bigyan ng kahulugang higit pa sa totoo. Isang paalala na hindi lahat ng koneksyong iniisip ng publiko ay kailangang naging totoo upang maging bahagi ng kwento. Number 12, Paolo Avellino. May mga koneksyong hindi kailanman inamin, ngunit hindi rin tuluyang nawala sa radar ng publiko. Isa na rito ang pangalan ni Paolo Avellino sa mga usaping naugnay kay Angelica Panganiban. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas, sa proyekto, sa eksena o sa iisang espasyo, may napapansing lalim ang mga mata, may tahimik na intensity na hindi kailangang ipaliwanag. At kapag ganito ang nakikita, mabilis ang tanong, may nanamamagitan ba? Walang kumpirmasyon, walang pag-amin, walang kwentong isiniwalat, ngunit may respeto, may profesionalismo, at may presensyang sapat upang magbigay ng kulay sa imahinasyon ng mga manonood. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa isang romansa na nabuo, kundi sa isang koneksyong nanatiling nasa hangganan, hindi tinawid, hindi rin itinaboy. Isang paalala na may mga taong dumarating na hindi para maging pag-ibig, kundi para ipakita kung gaano kalakas ang chemistry kapag piniling manatiling tahimik. Sa mundo ng showbiz, minsan ang hindi nasabi ang siyang pinaka-naririnig. Number 13, John Prats. Bago pa man tuluyang tumahimik ang love life ni Angelica Panganiban, may isang pangalang minsang napasama sa mga usapan, John Prats. Hindi dahil sa isang hayagang romansa, kundi dahil sa matagal at komportableng samahan na nagsimula pa nung kabataan nila sa showbiz. Magkasabay silang lumaki sa harap ng kamera, nagbahagi ng mga proyekto, tawanan, at panahong pareho pa silang hinahanap ang direksyon ng kanilang buhay. At kapag ganito ang pundasyon ng dalawang tao, hindi maiwasang may magtanong kung may namuong higit pa sa pagkakaibigan. Walang kumpirmasyon, walang pag-amin, at walang yugto na malinaw na maituturo bilang relasyon. Ngunit sa mata ng publiko, sapat na ang closeness at natural na chemistry para mabuo ang sariling interpretasyon. Para kay Angelica, ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pag-ibig na sinubukan, kundi sa pagkakaibigang piniling panatilihin. Isang paalala na may mga taong dumarating sa buhay hindi bilang kasintahan, kundi bilang saksi sa paglaki mo. At paminsan, iyon ang mas mahirap ipagpalit sa anumang romansa. Sa dulo ng lahat ng pangalang dumaan, may minahal, may halos naging, at may nanatiling tanong. Iisa lang ang malinaw, si Angelica Panganiban ay hindi hinubog ng chismis, kundi ng mga karanasang nagturo sa kanya kung paano tumayo mag-isa. Ang bawat lalaki sa listahang ito ay naging bahagi lamang ng mas malaking kwento,
Ang kwento ng isang babaeng natuto pumili ng sarili kahit ilang beses nasaktan. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang magtagal para maging mahalaga. May mga dumating para magturo, may umalis para magpatibay, at may nanatili upang bumuo ng isang tahimik ngunit totoo at buo na mundo. At sa huli, hindi ang dami ng nalink ang sukatan ng buhay ni Angelica, kundi ang lakas ng loob niyang magpatuloy, magmahal muli at piliin ang kapayapaan. Kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.